Ang tanong kung sino ang may kontrol sa Hormuz ay isa sa mga pangunahing usapin na nangingibabaw sa digmaan ng Iran nitong mga nakaraang buwan. Iminungkahi ni Pangulong Donald Trump ang 20% bayad sa proteksyon sa kargamentong dumadaan sa kipot bago niya ito binawi. Ang Iran naman, patuloy nilang iginigiit ang permanenteng papel sa pag-apruba sa pagdaan ng mga barko sa Hormuz at ang karapatang maningil ng bayan. Inuulit ng kalihim general ang panawagan para sa pagpapanumbalik ng internasyonal na mga karapatan at kalayaan sa paglalayag sa paligid ng kipot ng Hormuz. Dapat igalang ng lahat ang paggamit ng mga karapatan at kalayaan sa paglalayag ayon sa internasyonal na batas. Nagsisimula ang usapan tungkol sa Hormuz sa lokasyon nito. Ang Hormuz ay 21 milya ang lapad sa pinakamakipot na bahagi nito. Ang kinikilalang mga daanan ng barko nito ay dumadaan sa teritorial na tubig ng Iran at Oman na walang bahagi ng pandaigdigang katubigan sa pagitan nila. Gayunpaman, ang kipot ay nadurugtong ng dalawang mas malalaking anyong tubig. Ang mga barkong dumadaan sa Hormuz ay may protektadong karapatan sa ilalim ng internasyonal na batas pandagat na kilala bilang transit passage. Maaring magpatupad ng regulasyon sa nabigasyon at kaligtasan ang Iran at Oman sa sarili nilang tubig. Pero hindi nila pwedeng hadlangan o pagdiskriminahan ang mga barko ng ibang bansa. Ang posisyon ng kalihim general ay pare-pareho na naniniwala kami na dapat may malayang paggalaw ng mga barko sa buong Strait of Hormuz. Tinututulan namin ang anumang tangkang hadlangan ang kalayaan ng paggalaw ng barko. Nakita niyo rin na naglabas ng pahayag ang International Maritime Organization laban sa anumang pagpataw ng toll ng sinumang panig. Sa ilalim ng parehong mga batas na yon, bawal ding maningil ang mga bansa sa barkong dumadaan lang. Pinapayaya ng internasyonal na batas ang paniningil sa ilang serbisyong ibinibigay sa barko, gaya ng paggamit ng pantalan o tugboat, pero hindi ito sa pilitang bayad sa pagpasok. Sabi ng Tehran, sila ang nagbabantay sa seguridad at nag-aayos ng trapeko. Nagbanta at umatake rin ang Iran sa mga barkong di sumusunod sa gusto nilang ruta. Ayon dito, ang mga kaalyado ay pwedeng bigyan ng access, pero ang mga barkong konektado sa kaaway ng Iran ay may restriksyon. Hindi yan walang kinikilingang pamamahala sa trapiko. Sinusubukan din ng Iran na ipataw ang sistemang iyon sa panig ng kipot na sakop ng Oman. Posibleng hindi kailangan ng barko ang serbisyo ng Tehran. Pinapakita ng kipot ng Malacca na kayang pamahalaan ng mga bansang baybayin ang mahalagang daanan ng tubig nang hindi ito ginagawang sandatang pampolitika. Dumaan na ang Malacca sa teritorial na tubig. Ang Indonesia, Malaysia at Singapore ay magkakasamang responsable sa isa sa pinakaabalang daanan ng barko sa mundo. Pinamamahalaan nila ito sa pamamagitan ng isang pinagsamang mekanismo sa halip na hayaang ang isang bansa lang ang mag-angkin ng eksklusibong kontrol. Nakikipagtulungan ang mga bansang baybayin sa mga bansang nagpapadala ng mga barko at sa industriyang maritimo ukol sa mga pantulong sa nabigasyon, kaligtasan at proteksyon sa kapaligiran. Maaring tumulong ang ibang gobyerno sa pera o gamit para sa mga proyekto. Pero ang pinakamahalaga, ang mga ambag na yon ay kusang loob. Mukhang gusto ng Iran ng ibang bersyon ng modelong iyon. Nais nito ng internasyonal na pagkilala at pondo para pamahalaan ang Hormuz. Pero gusto rin nito ang kapangyarihang paboran ang mga barkong kaalyado at gipitin ang mga bansang kaaway. Magkakaroon ng Tehran ng benepisyo ng internasyonal na kasunduan nang wala ang pinagsasaluhang kontrol o pantay na akses na nagpapagana sa sistema ng Malacca. Ipinapakita ng Turkish Strait ang isa pang paraan kung paano makakakuha ng espesyal na otoridad ang isang bansang baybayin. Pinamamahalaan ng Turkey ang Bosphorus at Dardanelles sa ilalim ng Montreux Convention ng 1936. Pinapayagan ng kasunduan ang mga komersyal na barko na dumaan at binibigyan ng kapangyarihan ng Turkey sa mga barkong pandigma. Pinapahintulutan din ang paniningil para sa ilang serbisyo. Itinatag ang autoridad ng Turkey sa pamamagitan ng pandaigdigang kasunduan. Tinutukoy ng kasunduan ang bayarin, patakaran sa digmaan, at hangganan ng kontrol ng Turkey. Maaring ginagamit ng Iran ang pressure militar para makuha ang katulad na paborableng kasunduan para sa Hormuz. Ang ganitong kasunduan ay maaring magbigay sa Tehran ng kinikilalang papel sa pamamahala ng trapiko at pangongolekta ng ilang bayarin. Hindi tulad ng Montreux Convention, ito ay pagnenegosasyonan sa ilalim ng banta ng karagdagang pagkagambala. Maaring gamitin ng Iran ang presyon para mapalakas ang kontrol sa kipot at makuha ang mga kasunduang pabor sa kanilang interes sa politika. At gusto naming mag-invest ng malaki sa Estados Unidos sa halip na maningil. Gusto ko yun kasi hindi ako naniniwala na dapat may naniningil ng bayad para sa kipot o sa iba pang kipot sa ibang bahagi ng mundo. Hindi ko rin iniisip na dapat may taong nasa ganong posisyon. Sumusunod ang kipot ng Gibraltar sa karaniwang patakaran. Ang mga tubig na ito ay sakop ng soberanya ng mga baybaying estado. Pero may karapatan pa rin tumawid ang mga komersyal na barko sa pagitan ng Atlantiko at Mediteraneo. Pwedeng singgilin ang mga barkong yon pagpasok sa dauman o paghingi ng serbisyo. Ngunit hindi para lang sa simpleng pantawid. Magkaiba ang mga artificial na kanal tulad ng Suez at Panama. Ang bayad nila ay para sa paggamit ng infrastruktura, kaya magkaiba talaga sila.
Saglit na iminungkahi ni Trump na gawing sa pilitang bayad ang proteksyong militar sa pagdaan. Ang pagbawi nito ay nagpanumbalik sa tradisyonal na posisyon ng Amerika na ang mga internasyonal na kipot ay dapat manatiling bukas ng walang bayad. Habang sinusulong ng Iran na gawing formal ang mas mahigpit na kontrol sa Hormuz, ang negosasyon dito sa US ay naglantad ng malaking hadlang. Mas madali minsan ang kasunduan sa papel kaysa sa aktual na pagpapatupad nito, lalo na habang tuloy ang pag-atake ng Iran sa mga barko.